Isipin sa isang maliit, tahimik na baryo, kung saan simple ang buhay at ang tanging maririnig tuwing gabi ay ang huni ng kuliglig. Biglang may nangyaring hindi ka panipaniwala, isang pangyayaring nagpuyat sa mga nakasaksi sa loob ng ilang linggo. Dumating ang malakas na baha na umabot sa buong baryo, bitbit ang mga bangkay mula sa lumang sementeryo na nakabaon na ng ilang dekada. Ngunit nang gumuho ang lupa, ang mga katawan ng mga padre de pamilya ay hindi nabulok, hindi nasira, hindi nalusaw. Lumutang sila sa ibabaw ng tubig na may ngiti sa mukha. Para bang kakagising lang nila mula sa mahimbing na tulog. At ang pinakanakakatakot ay hindi iyon. Nang humupa ang tubig at ang mga bangkay ay inilatag sa patio ng lumang kapilya, dahan-dahan may nangyari. Ang kanilang mga talukap ng mata ay gumalaw isa-isa. 25 padre de pamilya na matagal ng patay ay nagbukas ng kanilang mga mata. Nabuhay muli ng walang sugat, walang amoy patay, walang anumang tanda ng pagkabulok. Ano nga ba ang nakita nila pagkatapos ng kamatayan? Ano ang ibinalik nila sa mundo? Lahat iyan ay ibubunyag sa pinakanakakapanindig balahibong kwento na nangyari sa lupain ng Pilipinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button, tapos panoorin ang video hanggang matapos. Huwag kalimutang maglagay ng salawat sa comment section. Sana sa pamamagitan ng pagbanggit ng salawat na iyon, bigyan tayo ng biyaya ni Allah at lahat tayo ay makakuha ng syafa at ng propeta sa araw ng paghuhukom. Dumating ang baha ng walang babala. Ang langit na simula pa lang ng umaga ay madilim na, biglang naging itim na itim. Para bang sa pilitang hinila ang araw mula sa ibabaw ng lupa, humihip ang hangin na may dalang amoy ng basang lupa na hinaluan ng takot. Tapos lumabas ang ugong, isang tunog na hindi lang naririnig, kundi ramdam na yumayanig sa dibdib, yumayanig sa lupa, yumayanig sa kaluluwa. Mula sa malayo, nakita ng mga residente ang pader ng tubig na kasing taas ng puno ng nyog na mabilis na humahampas sa kanilang baryo. Sa loob ng ilang minuto, nalubog ang mga bahay, naputol ang mga tulay, natumba ang mga puno na parang marupok na sanga. Ang baryo ay nalubog sa takot, nagsisigawan, binuhat ang mga bata, hinayaan na lang natangay ng agos ang mga mahahalagang gamit. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may mas nakakatakot pa kaysa sa baha mismo. Ang lumang sementeryo sa tuktok ng maliit na burol ay biglang gumuho. Ang lupa na sa loob ng ilang dekada ay yumayakap sa mga may-ari nito ay gumuho ng may mabigat na tunog. Gumulong ang mga lapida, umagos ang mga bukol ng lupa na hinaluan ng tubig pababa sa baryo. Ngunit hindi iyon ang nagpatakip sa bibig ng mga residente gamit ang nanginginig na mga kamay. Ang nagpatindig ng kanilang balahibo ay ang sumunod na tanawin, 25 bangkay. Ang mga padre de pamilya ng baryo na namatay ilang dekada na ang nakalipas ay lumutang mula sa lupa, tangay ng agos, lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ngunit ang kanilang mga katawan ay buo pa. Wala ni isa sa kanila ang nabulok. Wala ni isa sa kanila ang nasira. Ang kanilang balat ay hindi nasira, ang kanilang mga damit ay hindi napunit, ang kanilang mga balbas at buhok ay maayos na parang namatay lang sila ilang oras na ang nakalipas. Paano mangyayari na ang mga bangkay na ilang dekada na ay manatiling ganoon? Ano ang dahilan kung bakit hindi sila nasira tulad ng ibang mga bangkay? At bakit ang 25 padre de pamilya lang ang lumabas sa ibabaw, hindi ang ibang mga bangkay? Natahimik ang mga residente. Ang ilan ay nagsisigawan sa takot. Ang ilan ay umiiyak habang tinatawag ang pangalan ng mga padre de pamilya. Ang ilan ay tumakbo, hindi kayang tingnan ang tanawin na parang mahiwagang kwento mula sa sinaunang panahon. Dahan-dahang tinangay ng baha ang mga bangkay sa buong baryo. Ngunit tiyak na parang may hindi nakikitang kamay na gumagabay sa kanila. Ang mga katawan ay hindi lumubog, sila ay lumutang. Ngunit hindi tulad ng ordinaryong patay. Lumutang sila sa parehong posisyon. Maayos na nakatiklop ang mga kamay sa dibdib, bahagyang nakatingala ang ulo, at isang manipis na ngiti sa mukha. Ang ngiting iyon ay hindi ordinaryong ngiti. May kapayapaan na tumutusok. May katahimikan na nagpapatindig ng balahibo. May mensahe na tila gusto nilang iparating kahit wala silang buhay. O, wala nga ba silang buhay? Ang tanong na iyon ay nagsimulang umikot sa isipan ng mga residente na napansin na ang mga katawan ay hindi lang buo, kundi tila mainit din. Ilang voluntaryo ng timsar na sumubok na buhatin ang mga bangkay ay nakaramdam ng isang bagay na hindi normal.
Ang kanilang balat ay hindi kasing lambot ng lumang bangkay, kundi parang balat ng taong buhay pa. Bakit ganito ang kanilang mga katawan? Tanong ng isa sa mga boluntaryo. Ang kanyang boses ay nanginginig na parang taong kakagising lang. Posible ba na nagpapakita ang Diyos ng tanda o ito ay isang masamang babala na mas malaki pa kaysa sa baha mismo? Nang magsimulang humupa ang tubig, napansin ng mga residente ang isang bagay na mas nagpagulat sa kanila. Huminto ang mga bangkay sa isang lugar, eksaktong sa bakuran ng isang lumang kapilya na halos gumuho na rin dahil sa baha. Huminto sila sa maayos na posisyon. Parang nakapila, parang may hinihintay. Sino ang hinihintay? Ano ang hinihintay? Bakit sa lugar na yon? Nag-umpisa nang mag-evacuate ang Timsar. Inayos nila ang mga katawan ng mga padre de pamilya para hindi na tangayin muli ng agos. Ngunit nang hawakan ng isa sa mga miyembro ng Timsar ang mukha ng pinakamatandang padre de pamilya, isang bagay na hindi ka panipaniwala ang nangyari. Gumalaw ang talukap ng mata ng bangkay. Tumigil ang boluntaryo. Nanigas ang kanyang katawan. Tapos dahan-dahan. Bumukas ang mata. Ang parehong mata bago siya namatay ilang dekada na ang nakalipas. Mata na puno ng kapayapaan. Mata na hindi nagpapakita ng sakit o pagkalito. Mata na buhay. Umatras ang boluntaryo, natumba, nagsisigaw. Nagkagulo ang mga residente. Ang ilan ay nagpatira pa sa putik. Ang ilan ay nagtakip ng mukha habang umiiyak. Ya Allah, ano ang nangyayari sa aming baryo? At nang nakatuon ang lahat ng mata sa unang bangkay na yon, isang panibagong tunog ang lumabas. Tunog ng mahina, mahaba, malalim na paghinga, isa-isa. Ang 24 na iba pang padre de pamilya ay nagbukas ng kanilang mga mata. Wala ni isa ang mukhang nalilito. Wala ni isa ang mukhang nasasaktan. Lahat ay tumingin sa mga residente na may banayad na tingin, ngunit may kamanghamanghang lalim. Para bang nakakita sila ng isang bagay na lampas sa hangganan ng kamatayan. Paano mangyayari na ang isang taong patay na ng ilang dekada ay mabubuhay muli? Ano ang nakita nila sa panahon ng kamatayan? May dala ba silang mensahe mula sa libingan? At ang pinakanakakatakot na tanong, bakit sila nabuhay muli ngayon? Sa gitna ng pinakamalaking sakuna sa baryo, sinubukan nilang umupo. Ang kanilang mga katawan ay hindi matigas, hindi tulad ng lumang bangkay. Hindi sila nagsalita, hindi sila gumalaw ng ligaw. Ngunit ang kanilang kilos ay napakatahimik. Dahan-dahang tumayo ang mga padre de pamilya na nakaharap sa kiblat at nang walang utos mula kaninuman. Sila ay nagpatira pa bilang pasasalamat. Isang mahabang sujud na nagpaiyak sa lahat ng residente. Ano ang ibig sabihin ng sujud na yon? Nagpapasalamat ba sila dahil binigyan sila ng pagkakataong makabalik o nagpapatira pa ba sila dahil naalala nila ang isang bagay na nakita nila pagkatapos ng kamatayan? Pagkatapos ng sujud na yon, binuksan ng pinakamatandang padre de pamilya ang kanyang bibig. Ang tunog na lumabas ay hindi mahina na boses ng taong kakagising lang mula sa kamatayan, kundi isang malalim, mabigat, at nanginginig na boses na parang nagsasalita ang lupa. Ang nakita namin ay hindi maaaring ipagpaliban. Hindi kami bumalik upang mabuhay, kundi upang iparating ang nakalimutan na ng tao. Pinigilan ng mga residente ang kanilang hininga. Tiningnan sila ng padre de pamilya isa-isa. Ang mga mata na iyon ay hindi tumitingin sa mundo tulad ng mga taong buhay, kundi tulad ng isang taong nakakita na ng kabilang buhay at bumalik na may mabigat na pasanin. Nakita namin ang libingan na lumiliit. Nakita namin ang ilaw na yumayakap. Nakita namin ang apoy na nagliliyab. Nakita namin ang mga nilalang na hindi ninyo kailanman may isip. Natahimik ang buong paligid. Walang naglakas loob na gumalaw. Walang naglakas loob na huminga ng malakas. May nais iparating si Allah sa inyo at sa mundo. Ngayon, alam na ng lahat ng residente, ng lahat ng Timsar, at ng lahat ng taong naroroon pa sa baryo na hindi na magiging pareho ang mga susunod na araw. Na ang 25 padre de pamilya na bumangon ay hindi ordinaryong penomena. Na nagsisimula pa lang ang kwentong ito. At ang pinakamalaking tanong, kung ang mga padre de pamilya na iyon ay bumalik lamang sa loob ng 3 araw, ano ang mangyayari pagkatapos ng kanilang misyon? Ang tubig sa paligid ng lumang kapilya ay nagsimulang huminahon. Ngunit ang damdamin ng libu-libong residente na nakasaksi sa pangyayari ay mas lalong nagulo. Walang sinuman ang naglakas loob na lumapit ng masyadong malapit, ngunit wala ring sinuman ang kayang tumalikod.
Lahat ng mata ay nakapako sa tanawin na hindi kailanman naisip sa mga panaginip ng sinumang tao. 25 padre de pamilya na namatay ilang dekada na ang nakalipas ay ngayon ay nakatayo muli, buhay, humihinga, at nakatingin sa kanila na may titig na hindi nagmula sa mundo ng tao. Ilang residente ang patuloy na nag-istighfar. Ang iba naman ay umiiyak habang niyayakap ang kanilang mga pamilya. May biglang nawalan ng malay. May nanginginig naman hanggang sa hindi na makatayo. Paano mabubuhay muli ang tao pagkatapos ng ilang dekada sa libingan? Ano ang nangyari sa kanilang mga katawan? At ang mas nakakatakot, ano ang layunin ng kanilang pagbabalik? Tinignan ng pinakamatandang padre de pamilya, si Lolo Malik, ang mga residente ng may malalim na tingin. Hindi tingin ng taong kakagising lang, kundi tingin ng isang taong nakakita na ng mga bagay na hindi dapat makita ng mata ng tao. Ang tingin na iyon ay nagpatindig ng balahibo ng bawat taong nakakita rito hanggang sa buto. Huwag kayong matakot, mahina niyang sabi. Ngunit ang boses na iyon ay umalingaw-ngaw na parang galing sa dalawang mundo ng sabay. Hindi kami bumalik para takutin kayo. Bumalik kami dahil nauubos na ang inyong oras. Walang naglakas loob na magtanong, walang naglakas loob na pumuna. Lahat ay naghintay lamang na ipagpatuloy niya. Tila bawat salitang lumabas sa bibig na iyon ay bahagi ng napakahalagang wahyu. Hindi nabuksan ang aming libingan dahil sa baha, sabi ni Lolo Malik habang nakatingin sa langit na parang may nakikita sa likod ng madilim na ulap. Nabuksan ang aming libingan. Dahil sa kanyang pahintulot. Ang mga residente ay napipi. Ilang spontaneously ay nagpatira pa. Ang mga bata ay umiyak nang hindi alam kung bakit. Habang kami ay nasa libingan, patuloy ni Lolo Malik. Nakita namin ang hindi ninyo kailanman may isip. Nakita namin ang naghihintay sa inyo kung ang inyong buhay ay puno ng kayabangan at kapabayaan. Idinagdag ng isa pang padre de pamilya nang nanginginig ang boses, nakita namin ang mga tao na sinisira ng kanilang sariling kasalanan. Nakita namin ang mga taong sakim, ang mga taong hindi tapat, ang mga taong nagpapabaya sa pagdarasal, na nagdurusa sa walang katapusang kadiliman. Naningilabot ang mga residente. Ito ba talaga ang larawan ng libingan? Ito ba ay direktang babala mula sa langit? Ngunit bago pa man lubos na maintindihan ng sinuman ang mga salitang iyon, isang bagay na mas nakakatakot ang nangyari. Ipinikit ni Lolo Malik ang kanyang mga mata, bumagal ang kanyang paghinga. Ang kanyang katawan ay tila naglalabas ng matinding lamig na tumutusok. Tapos muli niyang binuksan ang kanyang mga mata at ang nakita sa mga mata na iyon ay hindi lang itim, kundi kislap ng puting ilaw na naghati sa kanyang pupil. Ano ang nangyari sa kanya? Ito ba ay tanda ng kapangyarihang banal? O ito ba ay senyales na ang katawan na iyon ay pansamantalang lalagyan lamang para sa isang mas malaking mensahe? Ang inyong mga araw ay mapupuno ng pagsubok, sabi muli ni Lolo Malik. Ang nangyari ngayon ay simula pa lamang. Ang baha ay simula pa lamang ng babala. Nag-umpisa ng magpanik ang mga residente. Ano? Ano ang ibig mong sabihin, Padre de Pamilya? Magkakaroon pa ba ng mas malaking sakuna? Ngunit ang Padre de Pamilya ay hindi direktang sumagot sa tanong na iyon. Tinignan lamang niya sila na parang naghihintay na sila mismo ang makaintindi. Matagal na kayong nakalimot magpasalamat, sabi niya. Nakalimutan niyong gumawa ng mabuti sa kapwa. Nakalimutan niyong tulungan ang mga mahihirap. Nakalimutan niyong maikli lang ang buhay na ito. Nagsimulang marinig ang mga iyakan. Ilang residente ang humalik sa kamay ng Padre de Pamilya habang umiiyak at humihingi ng tawad kay Allah. Umaasa na panaginip lang ang lahat ng ito, ngunit ang katotohanan ay mas naging nakakatakot. Ang isa pang Padre de Pamilya na nagngangalang Mang Ben ay tumayo na may maputlang mukha ngunit kumikinang ang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi, masyadong madilim ang inyong mundo. Naging amo ang kayamanan. Naging pasanin ang pagsamba. Nakatulog kayo sa kasalanan at ginising kami ni Allah para paalalahanan kayo. Bawat salita ay bumaba na parang kidlat sa puso ng mga residente. Napakalayo ba talaga sila sa turo ng kabutihan? Ang sakunang ito ba ay tunay na ganti sa kapabayaan ng tao? Walang oras para magtanong pa. Dahil ng sandaling iyon, isang voluntaryo ng Timsar na nakatayo pinakamalapit ay biglang natumba. Umiyak ang voluntaryo, ang kanilang mga katawan. Mainit. Tunay na buhay, hindi tulad ng bangkay. Mas nakakagulat, sa sumunod na segundo,
ang ikatlong padre de pamilya na may mahinahong mukha na nagngangalang Tatang Jamil ay inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ng boluntaryo. Tiningnan niya ito ng diretsyo sa mata at sinabi, "Hindi kami bumalik para magtagal sa mundo. Bumalik kami sa loob lamang ng 3 araw. Dahil ang nakita namin sa kabilang buhay ay kailangan niyong malaman bago pa huli ang lahat." Natahimik ang mga residente. Walang sinuman ang nakapagsalita. Maging ang hangin ay tila huminto para makinig. 3 araw. Ano ang mangyayari pagkatapos ng 3 araw na yon? Babalik ba sila sa pagiging bangkay o may dadalhin sila pag-alis? Nagpatuloy si Tatang Jamil, "Sa loob ng 3 araw na ito, hindi kami matutulog. Hindi kami kakain, magsasalita lamang kami, dahil ang 3 araw na ito ang magtatakda ng maraming kapalaran." Agad na napagtanto ng lahat ng residente na hindi ito ordinaryong penomena. Hindi ito himala na nagdudulot ng kagalakan. Ito ay mga babala mula sa mundo pagkatapos ng kamatayan. Ngunit hindi pa tapos ang kabanatang ito. Dahil ang sumunod na nakakatakot na yugto ay nagsimula ng dahan-dahang lumakad ang mga padre de pamilya ng magkakasama patungo sa kampo ng mga lumikas. Ang kanilang mga katawan ay hindi mahina, hindi nanghihina, hindi lang patulad ng mga patay na kakagising lang. Matatag ang kanilang mga hakbang, malumanay na kumikinang ang kanilang mga mukha. Ngunit sa likod niyon ay may aura na nagpatindig ng balahibo ng bawat residente nang dumating sila sa tent ng mga lumikas. Libo-libong tao na ang nagkumpulan na naghihintay habang pinipigilan ang hininga. Gusto ng lahat na malaman kung ano ang kanilang ipaparating. Ano ang nakita nila nang sila ay mamatay? Ano ang naghihintay sa tao pagkatapos ng huling hininga? Mas lalong tumindi ang tensyon nang binuksan ni Lolo Malik ang kanyang unang talumpati sa harap ng libu-libong residente na nanginginig sa takot. "Ang nakita namin ay hindi para sa mga mahina ang puso, hindi para sa mga mas mahal pa ang mundo kaysa sa kanilang Diyos, ngunit kailangan nyo itong marinig bago pa huli ang lahat." At noong gabing iyon, sinimulan nilang ikwento ang mga sikreto ng libingan na sa ngayon ay pinaniniwalaan lamang sa pamamagitan ng mga kwento. Ngunit ngayon ay dala ng mga saksing nakakita mismo nito. Isang sikreto na magbabago sa buhay ng lahat ng residente ng barangay. Isang sikreto na magpapayanig sa puso ng sinumang makarinig nito. Isang sikreto na hindi lahat ng tao ay handang pakinggan. Ngunit kailangan dahil bumalik lamang sila sa loob ng 3 araw at ang 3 araw na iyon ay magiging pinakamadilim at pinakamaliwanag na gabi sa kasaysayan ng baryo na iyon. Ang unang gabi sa evacuation center ay dapat sana ay gabi para magpahinga pagkatapos ng malaking sakuna. Ngunit ito ay naging gabi na puno ng tensyon na nagpahirap sa paghinga ng lahat. Libo-libong residente ang nakaupo sa paligid ng 25 padre de pamilya na kakabalik lang mula sa kamatayan. Walang ibang tunog kundi ang bulong ng hangin at maliliit na hikbi. Ang mga ilaw ng generator ay nagbibigay liwanag sa mga mukha ng mga padre de pamilya. Mga mukha na malinis, buo, at puno ng liwanag. Ngunit sa likod ng kapayapaan na iyon ay may isang bagay na nagpapatindig ng balahibo. Umupo si Lolo Malik sa luma na upuang kahoy na inihanda ng mga boluntaryo. Ang kanyang tingin ay matalim na tumatagos sa bawat tao sa kanyang harapan. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang bibig at ang sinabi niya ay nagpatahimik sa paligid ng mas tahimik pa kaysa sa libingan. "Gusto ninyong malaman kung ano ang mangyayari pagkatapos umalis ng kaluluwa sa katawan. Gusto ninyong malaman kung ano ang naghihintay sa inyo kapag huminto na ang mundo para sa inyo." Ang tanong na iyon ay bumagsak na parang malaking bato sa gitna ng puso ng mga residente. Walang sumagot. Lahat ay naghihintay. Itinaas ni Lolo Malik ang kanyang kamay, ipinapakita ang mga daliri na hindi nanginginig kahit ilang dekada na sa lupa. "Alamin ninyo, hindi kami nabuhay muli para pukawin ang inyong kuryosidad," sabi niya. "Bumalik kami dahil ang nakita namin ay masyadong nakakatakot para hayaan ng hindi ninyo nalalaman." Ang padre de pamilya sa tabi niya, si Mang Ben, ay nagbuntong hininga ng malalim, isang paghinga na tila mabigat, na parang galing sa dalawang mundo. Pagkatapos lumabas ng kaluluwa sa katawan, dahan-dahan niyang sabi, "Ang unang naramdaman namin ay ang kalungkutan. Kalungkutan na hindi niyo kailanman maiisip. Walang boses ng tao, walang ilaw, walang pag-asa." Nag-iba ang upo ng mga residente na irita. Ganoon ba talaga nakakatakot ang kamatayan? Lahat ba ng tao ay makakaranas ng parehong bagay?
Pagkatapos, tiningnan ng ikatlong padre de pamilya, si Tatang Jamil, ang mga residente na may luha sa mata. Nakita namin ang bawat isa sa aming mga gawa, bulong niya, walang nakatago. Ang pinakamaliit na kabutihan ay nakikita, ang pinakamalaking kasamaan ay napakalinaw. Dahan-dahang tumango ang iba pang mga padre de pamilya. Nagbago ang kanilang mukha, naging malungkot, na parang naaalala ang isang karanasan na mas masakit pa kaysa sa baha na katatapos lang mangyari. Muling nagsalita si Lolo Malik. Ngayon, nanginginig ang kanyang boses. May libingan na malawak. Kasing layo ng tingin ng mata. May amoy na mabango, may ilaw, may kapayapaan na hindi mailarawan. Pinigilan ng mga residente ang kanilang hininga. Larawan ba yon ng paraiso? Lahat ba ay makakaranas niyan? Ngunit biglang nagbago ang kanyang boses, naging mas mabigat, mas madilim, mas tumutusok. Ngunit mayroon ding libingan. Huminto siya sandali na parang pumipili ng pinakatamang salita para ilarawan ang kakilakilabot na nasaksihan niya. Libingan na lumiliit hanggang sa madurog ang mga buto. Libingan na puno ng apoy. Libingan na puno ng mga nilalang na kahit banggitin lang ang pangalan ay magpapatindig ng inyong balahibo. Ilang residente ang umiyak ng malakas. Ang ilan ay patuloy na nag-istighfar. Ang ilan ay yumakap sa dibdib habang nagtatanong, mararanasan ko ba yon? Sapat na ba ang aking mga gawa sa ngayon? Tinignan sila ni Lolo Malik ng may malalim na titig. Nakita namin ang mga taong sakim na pinahihirapan. Nakita namin ang mga taong nagpapabaya sa pagdarasal, nakagapos. Nakita namin ang mga taong nananakit sa kapwa, kinaladkad sa madilim na lugar. Bawat salita ay tumusok na parang malamig na kutsilyo. Ngunit isang bagay na mas nakakatakot ang nangyari pagkatapos. Sa gitna ng payo na iyon, isang kulog ang umalingaw sa langit. Biglang bumuhos ang ulan. Kahit sinabi ng weather forecast na maganda ang panahon. Kumurap-kurap ang mga ilaw ng generator. Sabay-sabay na yumuko ang mga padre de pamilya. Na parang may boses na naririnig sila, isang boses na hindi naririnig ng ibang tao. Ano ang boses na yon? Bakit ang mga padre de pamilya lang ang nakarinig nito? At bakit biglang naging tensyonado ang kanilang mukha na parang may nakikita silang papalapit? Ipinikit ni Mang Ben ang kanyang mga mata at sinabi, simula pa lang ito. May mas malaki pang papalapit. Ubus na ang inyong oras. Nagkagulo muli ang mga residente. Nagbibigay ba ng babala ang padre de pamilya tungkol sa susunod na sakuna? Magbabago ba talaga ang mundo pagkatapos nito? Dumating ang ikalawang araw, hindi natulog ang mga padre de pamilya. Patuloy silang nagsalita ng walang tigil sa buong magdamag. Hindi sila mukhang pagod, hindi sila mukhang uhaw, hindi sila mukhang ordinaryong tao. Ngunit may nangyari nang sumikat ang araw. Isang bagay na mas nagpatindi sa tensyon. Sinimulang ikwento ng mga padre de pamilya ang nangyari sa mga naging pinuno ng pamilya ngunit nagpabaya. Nagsalita si Tatang Jamil ng malakas. Nakita namin ang isang ama na sa buong buhay niya ay mas mahal ang mundo kaysa sa kanyang mga anak. Madilim ang kanyang libingan, walang ilaw, walang mukha na dumating para tumulong. Nag-isa siya sa walang katapusang kadiliman. Isang ina sa karamihan ang umiyak ng malakas, tinawag ang pangalan ng kanyang asawa na namatay 5 taon na ang nakalipas. Nagulo ang paligid. Ngunit itinaas ng padre de pamilya ang kanyang kamay at humingi ng katahimikan. Hindi kami nandito para takutin, malumanay niyang sabi, kundi para magpabago. Dahil mayroon pa kayong oras, maaari pa kayong magbago. Pagkatapos ay sinabi ni Lolo Malik, may nakita kaming tao na ang kanyang libingan ay kumikinang. Hindi siya mayaman, hindi siya kagalang-galang. Isang mangangalakal lamang na araw-araw ay nagbabahagi ng pagkain sa kapwa. Ang kadakilaan ba ng isang tao ay sinusukat lamang sa katapatan? Mas mahalaga ba ang lihim na gawa kaysa sa nakikitang gawa? Nagpatuloy ang padre de pamilya, mag-ingat kayo, may mga taong kilala bilang mabuti noong nabubuhay, ngunit madilim ang kanilang libingan dahil ang kanilang kabutihan ay para lamang makita ng tao. Hindi para kay Allah. Natahimik agad ang mga residente. Ang mga salitang iyon ay parang matalim na ilaw na nagbibigay liwanag sa madilim na sulok ng kanilang puso. Ngunit ang rurok ng tensyon ay nang ang ika-negatibo, 12 padre de pamilya na tahimik lang sa simula ay biglang tumayo at nagsalita ng may boses na nagpayanig sa evacuation tent. Hindi lang kami ang bumalik. Nagkagulo agad ang mga residente.
Ano ang ibig niyang sabihin? May iba pa bang nilalang na bumalik? Bumangon din ba ang ibang kaluluwa? Ngunit hindi na nagpaliwanag pa ang Padre de Pamilya. Tinignan lamang niya ang dilim patungo sa burol na parang may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. Kung alam ninyo kung ano ang lumalakad sa likod ng hamog na yon, mahina niyang sabi, hindi kayo maglalakas loob na lumabas ngayong gabi. Ilang residente ang nagpanik at gustong umuwi sa ibang baryo. Ngunit pinakalma sila ni Lolo Malik. Hindi kami nandito para takutin kayo, kundi para protektahan kayo. Mananatili kami rito hanggang matapos ang aming misyon. Sinabi niya, sa loob ng 3 araw na ito, huwag kayong lumakad ng mag-isa, huwag kayong lumabas sa gabi, huwag kayong matutulog sa kalagayan na nakalimot kayo kay Allah. Ang banta ba na yon ay totoo? Mayroon bang sinusubukang lumapit sa evacuation center? Bakit ang mga Padre de Pamilya ay kumilos na parang may pinipigilan silang nakakatakot na lumalapit mula sa dilim? Walang naglakas loob na magtanong. Ngunit alam ng lahat ang isang bagay, ang araw na ito ay hindi lang 3 araw ng pangangaral, ang araw na ito ay araw ng labanan. Labanan sa pagitan ng isang bagay na sumusunod sa mga Padre de Pamilya mula sa libingan at ng ilaw na kanilang dala. At ang mga residente ay makakapagtaka lamang sa takot, ano nga ba ang nangyari sa kabilang buhay? Hanggang sa bumalik ang 25 Padre de Pamilya na may napakabigat na sikreto. Nagsimulang bumaba ang hamog noong 2nd gabi, bumabalot sa evacuation camp na parang higanteng sapot. Biglang bumaba ng husto ang temperatura kahit maliwanag ang buwan. Kumikislap ang mga ilaw ng generator na parang lumalaban sa dilim na mas mabigat kaysa sa nakaraang gabi. Mayroong kakaiba sa hangin noong gabing iyon. Para bang may dalang bulong ang hangin na hindi nagmula sa mundo ng tao. Sa gitna ng takot na karamihan, umupo ang 25 Padre de Pamilya ng pabilog. Seryoso ang kanilang mukha. Hindi kumukurap ang kanilang mga mata na nakatingin sa isang punto sa labas ng tent. Walang naglakas loob na magtanong kung ano ang kanilang nakikita. Ngunit nagsimulang gumapang ang hindi komportable na pakiramdam sa bawat buto ng bawat tao roon. Para bang may gumagalaw sa likod ng hamog, isang bagay na dahan-dahang lumalapit. Ang ika-7 Padre de Pamilya na tahimik lang sa simula ay biglang tumayo. Nagbago ang kanyang tingin at naging matalim, tuwid ang kanyang katawan, ang kanyang boses ay narinig na parang bumibiyak na lupa. Ang gabi na ito ay hindi ordinaryong gabi, sabi niya. Kung makarinig kayo ng boses na tumatawag sa inyong pangalan, huwag kayong sumagot. Nagkatinginan ang mga residente. Maputla ang kanilang mukha. Anong boses ang ibig niyang sabihin? Bakit bawal sumagot sa tawag? At sino ang tumatawag? Idinagdag ni Lolo Malik, may sumusunod sa amin mula sa libingan. Ang ikinuwento namin tungkol sa parusa, tungkol sa dilim. Hindi lang iyon larawan. May nilalang mula roon na mausisa kung bakit kami bumalik sa mundo. Ilang residente ang nagsimulang umiyak. Totoo ba na may pumasok na nilalang sa mundo ng tao? Ngayong gabi ba ay binabantayan sila? Sa labas ng tent, narinig ang kaluskos. Hindi tunog ng hangin, hindi tunog ng nabaling sanga, kundi tunog ng paa na dahan-dahang nagkakaladkad sa lupa. Natahimik ang mga residente, niyakap ang kanilang mga anak. Ang ilan ay nagtakip ng tainga, ngunit naririnig pa rin ang tunog na palapit ng palapit. Biglang namatay ang ilaw ng generator, nagdilim ng tuluyan, sumigaw. Ngunit bago pa man maging gulo ang pagpanik, isang malakas na boses ng Padre de Pamilya ang umalingaw-ngaw. Tahimik, huwag kayong lalabas. Tumigil sa paggalaw ang mga residente. Umupo sila ng tahimik sa dilim. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga sa labas ng tent, huminto ang tunog ng mga yapak sa harap ng pintuan ng tolda. Ano ang nakatayo sa labas? Tao ba iyon o isang bagay mula sa mundong hanggang ngayon ay narinig lamang nila sa mga kwento? Biglang gumalaw ang tela ng tolda na parang may kamay mula sa labas na humawak nito. Dahan-dahan, napakadahan-dahan. Pinigilan ng mga residente ang kanilang hininga. Nagtago ang mga bata sa yakap ng kanilang mga ina. Ilang kalalakihan ang mahigpit na humawak sa rosaryo hanggang sa maputol. Pagkatapos, narinig ang boses na yon. Isang boses na hindi tunog ng tao, garalgal, nakakatakot na parang bulong mula sa kaloob-looban ng lupa. Umuwi na kayo. Agad na nagpanik ang mga residente. Ngunit ang mga Padre de Pamilya ay nanatiling nakaupo ng tuwid. Hindi gumalaw ang kanilang mukha.
Ang ika-negatibo isa zero padre de pamilya ay nagsabi ng may matatag na boses, hindi iyon boses ng tao. Hindi iyon mabuting kaluluwa. Iyon ay nilalang na gusto kayong lumabas ng tent. Kung lalabas kayo, hindi na kayo makakabalik. Bakit sila tinatawag ng nilalang na yon? Ano ang mangyayari kung may sumagot sa tawag na yon? At bakit lumabas lamang ang nilalang na yon pagkatapos magbigay ng payo ang mga padre de pamilya tungkol sa libingan? Walang nakakaalam ng sagot maliban sa mga padre de pamilya mismo. Pagkatapos ng ilang minuto na tila oras, nawala ang tunog ng mga yapak. Sinundan ito ng unti-unting paghupa ng hamog. Nang muling umilaw ang mga ilaw ng generator, agad na nakita ng mga residente ang mukha ng mga padre de pamilya. Mga mukha na seryoso, puno ng tensyon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Pinunasan ni Lolo Malik ang kanyang mukha at sinabi, lahat kayo ay kakaligtas lang. Huwag ninyong isipin na ang gulo na iyon ay dumating ng walang dahilan. Galit ang nilalang na iyon dahil ibinunyag namin ang sikreto ng libingan sa inyo. Idinagdag ng isa pang padre de pamilya, habang mas nakikinig kayo, mas gusto niyang huminto kayo. Ang tanong ngayon ay mas nagiging nakakatakot. Ano ang susunod na sikreto na napakalaki na sinubukan ng nilalang mula sa ibang mundo na pigilan ito? Patuloy na gumagalaw ang oras patungo sa bukang liwayway ng ikatlong araw. Araw na tinawag ng mga padre de pamilya na kanilang huling araw sa mundo. Ngunit bago sila umalis, may isang payo pa silang kailangang ibigay. Payo tungkol sa mga taong nabubuhay sa pagkukunwari at nakatagong kasalanan. Tumayo ang ikawalong padre de pamilya. May matalim siyang tingin. Para bang kaya niyang tingnan ng diretsyo ang puso ng sinumang tumingin sa kanya. Nakita namin, mahina niyang sabi na nagpapaliwanag, ang mga taong tila mabuti sa mundo. Ngunit sa kanilang libingan, sila ay pinahihirapan ng mas mabigat kaysa sa mga hayag na makasalanan. Nagulat ang mga residente. Sino ang ibig niyang sabihin? Posible ba na ang taong itinuturing nilang relihiyoso ay nagdurusa pagkatapos ng kamatayan? Nagpatuloy ang padre de pamilya, nakita namin ang taong masipag magsimba, ngunit sinasaktan ang kanyang kapwa. Nakita namin ang taong mapagbigay, ngunit mayabang sa kanyang sedeka. Nakita namin ang taong nagtuturo ng relihiyon, ngunit ang kanyang dila ay nagkakalat ng paninirang puri. Bawat salita ay tumusok na parang tinik. Natatakot kayo sa parusa sa libingan, sabi niya muli. Ngunit nakalimutan niyo na ang nakatagong kasalanan ay mas mabigat kaysa sa hayag na kasalanan. Naging napakatahimik ng paligid. Walang sinuman ang kayang tumingin sa mukha ng mga padre de pamilya. Pagkatapos, sinabi ng padre de pamilya ang isang pangungusap na nagpalamig sa buong evacuation center. Mayroong isa sa inyo na ang kanyang libingan ay napakadilim, napakadilim. Hanggang sa hindi namin makita ang kanyang mukha. Nagkatinginan agad ang mga residente. Sino ang taong iyon? Kilala ba nila siya? Buhay pa ba ang taong iyon o patay na? Ngunit bago pa man may makapagtanong, dahan-dahang umiling ang padre de pamilya. Alamin ninyo, ang dilim ng libingan ay hindi ako ang nagtatakda, hindi rin kayo, kundi ang inyong sariling mga gawa ang lumilikha nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa burol. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng isang bagay sa malayo. Isang bagay na gumagalaw, isang bagay na palapit ng palapit. Kailangan naming tapusin ang aming mensahe bago maubos ang aming oras. Sabi niya, dahil ang dumarating na yon ay hindi isang bagay na dapat ninyong makita. Sino ang darating? Anong nilalang ang gumagalaw sa labas? Tanda ba yon na malapit nang matapos ang oras ng mga padre de pamilya? Noong gabing iyon, isang bagay ang naging malinaw sa mga residente. May malaking sikreto mula sa libingan na hindi pa nabubunyag at kaunti na lamang ang oras ng mga padre de pamilya bago may dumating upang sunduin sila. Ang bukang liwayway ng ikatlong araw ay lumitaw na may hindi pangkaraniwang kulay ng langit. Hindi pula, hindi orange, hindi rin maputlang asul tulad ng umaga pagkatapos ng ulan. Ang langit ng barangay ng umagang iyon ay kulay grayish-green na parang may hamog na nagtatakip sa araw. Hindi nagkikiskisan ang mga ibon. Dumidikit sa balat ang malamig na hangin na nagpapahiwatig na may hindi nakikitang bagay ang papalapit. Nagsimulang magising ang mga residente ng evacuation center nang may pakiramdam ng pagkabalisa. Noong nakaraang gabi, narinig nila ang misteryosong tunog ng mga yapak.
Mga bulong na tumatawag ng pangalan at ang mga padre de pamilya ay nagbabala na may nilalang mula sa libingan na sumusunod sa kanila. Ngayon, sa huling araw ng mga padre de pamilya sa mundo, mas lalong bumigat ang kapaligiran. Sa gitna ng tensyon, nakaupo ang 25 padre de pamilya ng pabilog. Kusa ang kanilang mukha, ngunit kumikinang pa rin. Hindi sila mukhang pagod. Bagaman hindi natulog sa loob ng 3 araw, naghihintay sila ng oras na alam nilang malapit nang maubos. Tumayo si Lolo Malik at sinabi, "Ngayon, maririnig niyo ang pinakamabigat na bahagi ng aming nakita. Ang itinago namin sa loob ng 2 araw na ito ay ang pinakanakakatakot." Lumunok ang mga residente. Ano pa ang mas nakakatakot kaysa sa parusa sa libingan, mga nilalang nagaib, at ang kadiliman na kanilang ikinuwento? Mayroon pa bang mas malalim na antas ng horror kaysa roon? Dahan-dahang lumakad si Lolo Malik sa harap ng karamihan. Bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa lupa. Humarap siya sa mga residente at nagsimulang magkwento. May mga tao na kapag namatay ay hindi agad pumupunta sa kanilang libingan. Ang kanilang kaluluwa ay nakabitin sa pagitan ng langit at lupa. Hindi tinatanggap ng lupa, hindi tinatanggap ng langit. Nagulat ang mga residente sa takot. Paano mangyayari yon? Anong kasalanan ang nagpapahintulot na hindi tanggapin ang kaluluwa ng sinuman? Ang pangalawang padre de pamilya ay nagpaliwanag ng mahina ang boses. Sila ang mga taong nabuhay sa pagkukunwari. Mga taong tila banal ngunit nagtatago ng kasalanan na mas masama pa kaysa sa bangkay. Tiningnan niya isa-isa ang mga mukha ng mga residente na parang naghahanap kung sino sa kanila ang may mga katangian na yon. Nakita namin ang mga kaluluwang umiiyak at humihingi na makabalik sa mundo, patuloy niya. Ngunit sarado na ang pinto ng mundo para sa kanila. Yumuko ang mga residente, ang ilan ay nanginginig. Lumabas ang tanong sa isip ng lahat. Ako ba ay isa sa mga taong tatanggihan ng lupa at langit? Pagkatapos, itinaas ng ikatlong padre de pamilya na si Tatang Jamil ang kanyang kamay. Biglang huminto ang tunog ng hangin. Naging tahimik ang paligid na parang bago ang isang malakas na bagyo. At may mga tao, dahan-dahan niyang sabi, na ang kanilang libingan ay napupuno ng ilaw. Ngunit ang ilaw na iyon ay hindi nagtatagal. Nalito ang mga residente. Bakit hindi nagtatagal? Hindi ba tanda ng kabutihan ang ilaw na iyon? Nagpatuloy si Tatang Jamil. Ang ilaw na iyon ay nawala nang magtanong ang mga anghel ng isang bagay. Para kanino ka gumawa ng mabuti? Nagkatinginan ang mga residente, kinakabahan. Kailangan bang maging tunay na tapat ang mga gawa? Ilan ang mga tao na gumagawa ng mabuti para purihin? Pagkatapos ay tumayo ang ika-4 na padre de pamilya ng may matalim na boses. Sinabi niya, may mga taong masipag magdasal, masipag sumamba, ngunit ang kanilang bibig ay nananakit sa ibang tao, kaya ang kanilang libingan ay naging pinakamakitid na lugar sa lahat. Habang dumarami ang payo, mas dumarami ang umiiyak na residente. Ngunit hindi pa tapos ang mga padre de pamilya dahil biglang may nagsimulang mangyari sa labas ng evacuation tent. Ang hamog na bumabalot simula pa ng umaga ay nagsimulang gumalaw, hindi tinatangay ng hangin, kundi gumagalaw na parang buhay na nilalang. Ang hamog ay umiikot-ikot na parang malaking ahas na gumagapang sa lupa. Para bang naghahanap ng isang bagay o isang tao. Nakita ng mga residente ang penomenang iyon at nagsimulang sumigaw. Ngunit nanatiling kalmado ang mga padre de pamilya. Sinabi ni Lolo Malik, ang nilalang na iyon ay dumating upang sunduin kami. Malapit nang maubos ang aming oras. Nagpanik ang mga residente. Anong nilalang iyon, padre de pamilya? Delikado ba yon? Huwag ninyo kaming iwan. Ngunit mumiti lamang ng tipid ang padre de pamilya. Hindi kami dumating upang manatili. Dumating kami upang magbabala. Lalong tumindi ang tensyon nang pumasok ang hamog sa lugar ng evacuation. Kumura pang mga ilaw ng generator, bumaba ng husto ang temperatura, at ang hangin ay tila hinila palabas mula sa mga baga. Mahinang sabi ng ika-5 padre de pamilya, kung makikita ninyo ang nakikita namin, tiyak natatakbo kayo sa takot. Ano ang nakikita nila? Bakit hindi nakikita ng mga residente? Makikita lamang ba ang nilalang na iyon ng mga namatay na? Biglang tiningnan ng ika-negatibo 1-0 padre de pamilya ng diretsyo ang hamog at sinabi, alam kong darating ka, ngunit hayaan mo munang tapusin namin ang aming misyon. Nanigas ang mga residente. Nakikipag-usap ba siya sa nilalang na iyon?
Ngunit bago pa man may makapagtanong, muling umupo ang mga padre de pamilya. Ipaparating nila ang huling mensahe na tinawag nilang mensaheng tagapagdesisyon. Ang ika-negatibo 15 padre de pamilya ay nagsabi, gusto naming malaman nyo na binibilang na ang mundong ito. Bawat sakuna ay tanda, bawat babala ay biyaya. Ngunit iniisip ng tao na ito ay kalamidad lamang. Nakikinig ang mga residente na may luha sa mata. Ang bahaba ay hindi lang sakuna. Babala din ba yon? May malaking bagay ang papalapit sa sangkatauhan. Patuloy niya, nakita namin yon bago kami bumalik sa mundong ito. Nagulo ang paligid. Ilang residente ang nagsimulang humingi, ano yon? Malapit na ba ang kiyama? Bababa ba muli ang kaparusahan? Ngunit ang padre de pamilya ay nagsabi lamang, ang malaking iyon ay hindi kiyama, kundi isang pagsubok na magtatakda kung sino ang maliligtas at sino ang mapapahamak. Anong pagsubok? Kailan darating iyon? May oras pa ba sila? Walang sagot. Dahil biglang bumulaga ang ilaw mula sa langit na tumagos sa hamog. Isang puting ilaw, hindi ilaw ng araw. Dahan-dahang bumaba ang ilaw na iyon at nagbigay liwanag sa mga padre de pamilya. Sumigaw ang mga residente. Ang ilan ay nagpatira pa, ang ilan ay umiyak ng malakas. Malapit nang matapos ang inyong oras ng pakikinig sa amin, sabi ni Lolo Malit. Ngunit mayroon pa ring oras para magbago. Gamitin niyo ito bago pa huli ang lahat. Mas lumakas ang ilaw. Tumingin sa langit ang 25 padre de pamilya na parang may nakikita silang tumatawag sa kanila pauwi. At isang tanong ang nakabitin sa hangin na parang espada. Ano ang mangyayari pagkatapos na kunin sila ng ilaw na yon? At ano nga ba ang papalapit mula sa hindi nakikitang mundo? Ang umaga ng ikatlong araw ay nagbago at naging umaga na hindi tulad ng karaniwan. Ang ilaw na bumaba sa lupa ay hindi mainit na ilaw na karaniwang nagbibigay ng kapayapaan, kundi maputlang ilaw na nagpapatingin sa lahat ng bagay na parang anino. Ang hangin ay naging mabigat na parang pinipigilan ng mundo ang paghinga. Ang mga residente ng evacuation center ay nagkumpulan na may tensyonadong mukha, naghihintay kung ano ang mangyayari. Alam nilang malapit nang maubos ang oras ng mga padre de pamilya. At kapag natapos ang oras na yon, ano ang mangyayari sa kanilang baryo? Ano ang mangyayari sa mundo? Tumayo si Lolo Malik sa gitna ng karamihan na nanginginig. Ang kanyang katawan ay tila lalong kumikinang. Ngunit ang ilaw na iyon ay hindi ilaw ng buhay, kundi ilaw na tila malapit ng mamatay anumang oras. Tiningnan niya ang lahat ng residente isa-isa na parang gustong tandaan ang kanilang mukha bago umalis. Makinig ng mabuti, sabi niya. Ang kanyang boses ay narinig na mas mabigat kaysa dati. Dahil ang ipaparating namin sa inyo ay ang huling babala. Pinigilan ng mga residente ang kanilang hininga. Bakit ang boses ng padre de pamilya ay tila galing sa malayo? Bakit lalong lumalamig ang hangin tuwing nagsasalita siya? Ang pangalawang padre de pamilya, si Mang Ben, ay lumakad. Itinaas niya ang kanyang kamay at biglang huminto ang hangin. Walang dahon na gumalaw, walang tela na nanginginig. Para bang lahat ng kalikasan ay sumusunod sa pakikinig. Mayroong bagay na mas malaki kaysa sa kamatayan, mahina ngunit malinaw niyang sabi. Mayroong bagay na kahit ang mga anghel ay umiiyak kapag nakikita ito. Nagulat ang mga residente. Ano ang maaaring magpaiyak sa mga anghel? Ang bagay na mas malaki kaysa sa kamatayan na nakita namin sa kabilang buhay, patuloy niya, ay ang tao na nabubuhay ng walang direksyon. Ang tao na nagpapalipas ng oras para lamang sa mundo nang hindi iniisip ang naghihintay pagkatapos. Idinagdag ng ikatlong padre de pamilya, nakita namin ang mga tao na maraming gawa, ngunit hindi tinatanggap. Nakita namin ang mga tao na tila banal, ngunit itim ang kanilang puso. At nakita namin ang mga tao na kaunti ang gawa. Ngunit ang kanilang libingan ay kumikinang dahil malinis ang kanilang puso. Ang tanong na iyon ay humampas sa puso ng mga residente. Tinatanggap ba ang kanilang mga gawa sa ngayon? Mahalaga ba ang kanilang buhay sa ngayon? Biglang lumabas ang isang mabigat na tunog mula sa langit. Hindi kulog, hindi dagundong. Mas parang tunog ng mga yapak ng higante o panginginig mula sa ibang dimensyon. Ang mga padre de pamilya ay sabay-sabay na tumingala sa langit na may tensyonadong ekspresyon. Tumingala din ang mga residente, ngunit wala silang nakita. Ano ang nakikita ninyo, padre de pamilya? Sigaw ng isang tao na nagpanik. Ano ang nasa langit?
Hindi sumagot si Lolo Malik. Ipinikit lang niya ang kanyang mga mata tapos sinabi ng mahina ang boses, malapit na talagang maubos ang aming oras. Lalong nagulo ang mga residente. Ang papalapit ba ay ang nilalang na susundo sa mga padre de pamilya? May bababa ba sa lupa? Ngunit biglang nagsalita ang ikasyam na padre de pamilya na tahimik lang sa simula na may boses na nagpayanig sa puso. Natatakot kayo sa mga sakuna, sabi niya. Natatakot kayo sa baha, lindol, hangin. Ngunit nakalimutan niyo na ang pinakamalaking sakuna ay kapag namatay ang inyong puso. Itinuro niya ang mga residente isa-isa na parang gustong tusukin ng diretsyo ang kanilang puso. Kung namatay ang puso, ang iyong bibig ay magiging sandata. Kung namatay ang puso, ang iyong mga mata ay hindi na makakakita ng katotohanan. Kung namatay ang puso, ang iyong libingan ay magiging madilim bago pa man mahawakan ng lupa ang iyong katawan. Naging napakatahimik ng paligid. Ilang residente ang umiyak ng walang tunog. Ang iba naman ay nagtakip ng mukha gamit ang dalawang kamay. Ngunit hindi pa tapos ang padre de pamilya. Nakita namin, sabi niya, ang mga taong mayayabang sa mundo ay binasag ng mga anghel ng libingan. Nakita namin ang mga taong mahilig manira, hindi na makapagsalita. Nakita namin ang mga taong nagpapabaya sa pagdarasal, hindi na makatayo sa kabilang buhay. Mangyayari din ba yon sa mga nakikinig? Lahat ba ng tao ay tiyak na dadaan sa parehong bagay? Pagkatapos ay lumakad ang ika-negatibo, 1-0 padre de pamilya na may mukha na puno ng kalungkutan. Gusto naming malaman nyo, mahina niyang sabi, na hindi lahat ng namatay na tahimik ay talagang tahimik. Mayroong tila payapa, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nagsisigaw at humihingi ng tulong. Nangingilabot ang mga residente sa takot. Paano nila malalaman ang tunay na kalagayan ng isang tao pagkatapos ng kamatayan? Ilan sa mga mahal nila sa buhay ang maaaring nakakaranas niyan. Lalong tumindi ang tensyon nang biglang humihip ang malakas na hangin. Umuboy ng husto ang mga tent, nayanig ang lupa, at muling nagbigay ng manipis na puting ilaw ang langit. Sabay-sabay na tumayo ang mga padre de pamilya. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa isang punto sa malayo, isang punto na hindi nakikita ng mga residente. Ayan na siya, bulong ng isa sa mga padre de pamilya. Siya ang dumating upang sunduin kami. Nag-hysterical agad ang mga residente. Ano yon, padre de pamilya? Masamang nilalang ba yan? Aalis ba kayo at iiwan kami? Huwag ninyo kaming iwan. Itinaas ni Lolo Malik ang kanyang kamay at humingi ng katahimikan. Hindi kami bumalik upang manatili, sabi niya. Bumalik kami para lamang magbigay ng babala. Kung mananatili kami ng mas matagal, magbabago ang inyong mundo. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Bakit ang kanilang mahabang pananatili ay maaaring magpabago sa mundo? Kaya bang mayanig ang takbo ng kapalaran ng tao ng mga padre de pamilya na bumalik mula sa kamatayan? Ngunit bago pa man makapagtanong pa ang mga residente, sinabi ng ika-negatibo 12 padre de pamilya, ngayon, bago kami umalis, kailangan niyong marinig ang aming huling mensahe. Mensahe na nagpaiyak sa amin sa loob ng 3 araw sa kabilang buhay. Lahat ay naghihintay, lahat ng puso ay nanginginig. Mayroon pa kayong oras upang magbago. Mayroon pa kayong oras upang bumalik, ngunit hindi marami. Huminto ang hangin, tila nagyelo ang mundo. Dahil ang bumababa mula sa langit na iyon, itinuro niya sa itaas, ay tanda na nauubos na ang oras para sa lahat ng tao. Tumingala sa langit ang mga residente, ngunit ulap lamang na dahan-dahang gumagalaw ang kanilang nakita. Ngunit ang mga padre de pamilya ay nakakita ng isang bagay na mas malaki, mas madilim, at mas malapit. At ang tanong na nakabitin sa hangin ay nagpalamig sa bawat puso. Kung aalis ang mga padre de pamilya ngayong araw, maliligtas ba ang baryo na iyon? At ano ang ibig sabihin ng malaking tanda na bumaba mula sa langit para sa lahat ng tao? Ang hamog sa langit ay lumalabas ng papalapit sa tanghali. Hindi ordinaryong hamog, kundi hamog na tila gumagalaw ng mag-isa na parang may buhay. Ang mga residente ng evacuation center ay nakatayo sa pagkalito at takot. Samantalang ang 25 padre de pamilya na nabuhay muli ay tila lalong kumikinang. Ngunit ang kanilang katawan ay unti-unting nanghihina na parang may hindi nakikitang puwersa ang humihila sa kanila mula sa mundong ito. Sa malayo, narinig ang ugong na hindi nagmula sa langit o lupa. Malalim ang tunog na yon, mabigat, at nagpatibok ng hindi regular sa puso ng bawat tao.
Para bang ang kalikasan ay sumasalubong sa isang bagay o isang tao. Tiningnan ng mga residente ang mga padre de pamilya, umaasa na ipapaliwanag nila kung ano ang nangyayari. Dahan-dahang binuksan ni Lolo Malik ang kanyang mga mata. Ang maberde-berdeng ilaw na nagniningning sa langit ay sumasalamin sa kanyang mukha, na nagpapatingin sa kanya na parang nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo. Tiningnan niya ang mga residente ng may titig na hindi na tulad ng tao. Dumating na ang aming oras, sabi niya. Agad na umiyak ng malakas ang mga residente. Padre de pamilya, huwag niyo kaming iwan. Hindi pa kami sapat na nagbago. Sino ang gagabay sa amin pagkatapos nito? Ngunit umiling lamang si Lolo Malik. Mahina ang kanyang boses ngunit matatag. Hindi niyo kami kailangan para magbago. Ang kailangan niyo ay isang pusong nagkakaintindi. Biglang nayanig ang lupa sa paligid ng field. Maliit ang panginginig sa simula. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalakas. Umuboy ng husto ang mga tent ng mga lumikas. Ilang poste ang bumagsak. Sumigaw ang mga bata sa takot. Ano ito? Lindol ba o ibang bagay? Dumating na ba ang nilalang na iyon? Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin na parang kutsilyo. Biglang bumulaga ang isang napakaliwanag, napakaputing ilaw mula sa langit, na nagbigay liwanag sa lugar na kinalalagyan ng mga padre de pamilya. Nagtakip ng mata ang mga residente dahil masyadong nakakasilaw ang ilaw na iyon. Ngunit tiningnan ito ng mga padre de pamilya ng walang takot. Hindi mainit ang ilaw na iyon, hindi nakakasakit. Sa halip, tila tumatawag ito pauwi. Ang pangalawang padre de pamilya, si Mang Ben, ay nagbuntong hininga ng malalim. Ito na ang oras. Ang ikatlong padre de pamilya ay bumulong, na ihatid na namin ang dapat ihatid. Hindi kami dapat manatili ng mas matagal kaysa sa iniutos. Ngunit bago pa man sila lumakad patungo sa ilaw na iyon, malakas na sinabi ni Lolo Malik, hindi pa namin na ihahatid ang huling mensahe. Ang pinakamabigat na mensahe. Muling natahimik ang mga residente. Ano pa ang mas mabigat kaysa sa payo tungkol sa libingan, pagpapahirap, at babala mula sa langit? Ano ang itinago ng mga padre de pamilya hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay? Ang tanong na iyon ay nakabitin na nagpatindig ng balahibo sa buong evacuation center. Tiningnan sila ni Lolo Malik ng may titig na puno ng kalungkutan. Ang nagpapahamak sa sangkatauhan ay hindi ang malalaking kasalanan, kundi ang maliliit na kasalanan na minamaliit. Nagulat ang lahat. Maliliit na kasalanan na aming pinabayaan sa ngayon. Dahan-dahang tumango si Lolo Malik. Ang maliliit na kasalanan ang pinakadelikado dahil hindi nararamdaman ng tao na kailangan niyang magsisimula rito. Idinagdag ng isa pang padre de pamilya, ang maliliit na kasalanan na inuulit ay nagiging kadiliman na bumabalot sa puso. At kapag sarado ang puso, hindi na makita ng tao ang daan pabalik. Umiyak ang mga residente. Ang ilan ay yumuko sa pagsisisi. Ang iba naman ay mahigpit na niyakap ang kanilang mga pamilya. Na parang takot na mawalan ng pangalawang pagkakataon. Biglang dumating ang malakas na hangin mula sa likod nila. Ngunit hindi ordinaryong hangin. Ang hangin na iyon ay may dalang tunog na parang libu-libong bulong. Natakot ang mga residente. Ang ilan ay tumakbo palayo. Ngunit nanatiling kalmado ang mga padre de pamilya. Malapit na ang nilalang na iyon, bulong ng ika-negatibo 14 na padre de pamilya. Sino ang nilalang na iyon? Dumating ba siya upang kunin ang mga padre de pamilya o dumating siya upang kunin ang mas maraming kaluluwa? Mas lumakas ang ilaw mula sa langit, mas lumabas ang hamog, mas nayanig ang lupa. Tiningnan ni Lolo Malik ang mga residente sa huling pagkakataon at sinabi, narinig ninyo ang nakita namin. Binigyan kayo ng babala. Ngayon, nasa inyo na ang pagpipilian. At nang sabihin niya yon, sabay-sabay na tumayo ang lahat ng padre de pamilya at bumuo ng saf na parang naghahanda para sa pagdarasal. Binalot sila ng ilaw ng langit. Ang mga residente ay makaiyak lamang at magpatira pa. Huwag kayong umalis, padre de pamilya. Kailangan namin kayo. Paano kami makakabangon nang wala kayo? Ngunit ang ika-negatibo 18 padre de pamilya ay nagsabi ng mahina ang boses, hindi kami ang inyong tagapagligtas. Si Allah ang nagliligtas. Gawin niyong gabay ang babalang ito. Mas lumakas ang ilaw. Nayanig ang lupa. Gumalaw ang hamog na parang buhawi.
At ang tunog mula sa langit ay papalapit ng papalapit, isang mabigat na tunog na hindi maipaliwanag ng tao. Biglang sumigaw ang ika-negatibo 12 Padre de Pamilya, dumating na ang nilalang na yon. Ngunit wala silang nakita ang mga residente. Ang nakita lang nila ay ang umiikot na hamog at ang lumalaking ilaw. Ngunit malinaw na nakita iyon ng mga Padre de Pamilya. Ang nilalang mula sa libingan ay dumating hindi para saktan, kundi para sunduin sila pabalik. Ano ang anyo ng nilalang na yon? Bakit ang mga Padre de Pamilya lang ang nakakakita nito? At babalik pa ba siya sa lupa pagkatapos? Walang oras para magtanong, walang oras para maghanap ng sagot. Dahil ng sandaling iyon, nang hawakan ng hindi nakikitang tunog na iyon ang lupa, ang ilaw ng langit ay umilaw ng napakaliwanag, na bumalot sa 25 Padre de Pamilya. Sa isang iglap, sila ay naglaho, nawala sa mundo ng walang anino, katawan o bakas. Namatay ang ilaw, nawala ang hamog, luminaw muli ang langit. Na parang walang nangyari. Natumba ang mga residente, umiyak sa nakakabinging katahimikan. Hindi dahil nawala ang Padre de Pamilya, kundi dahil napagtanto nila ang isang bagay na mas nakakatakot. Ngayon, nasa kanilang mga kamay na ang lahat ng pagpipilian. Nang walang Padre de Pamilya, nang walang gabay. Magbabago ba sila o babalik sa lumang kapabayaan? At ang pinakamalaking tanong na nakabitin sa hangin, kung bumalik ang mga Padre de Pamilya para lamang magbigay ng babala. Ano ang mangyayari kung hindi pinansin ng tao ang babalang iyon? Ang sakuna ba ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki? Lumipas ang gabing iyon. Ang kakaibang ilaw sa langit ay namatay na. Ang hamog na gumagalaw na parang may buhay ay nawala na parang nilamon ng katahimikan ng umaga. Ngunit para sa mga residente ng evacuation center, para sa mga nakasaksi mismo kung paano nabuhay muli ang 25 Padre de Pamilya at nawala sa ilaw. Hindi na pareho ang mundo. Walang sinuman ang nakatulog ng mahimbing pagkatapos noon. Walang sinuman ang nakapagsalita ng walang luha. Walang sinuman ang nakapamuhay tulad ng dati. Dahil ang nakita nila ay hindi lang himala, hindi lang babala, hindi lang nakakagulat, kundi isang katotohanan na humampas sa puso ng tao na ang buhay na ito ay marupok, pansamantala ang mundo. At madalas nakakalimutan ng tao na bawat hakbang nila ay isinusulat at bawat hininga nila ay naglalapit sa kanila sa tiyak na katapusan. Mula sa trahedya ng baha, mula sa gumuho na libingan, mula sa mga Padre de Pamilya na bumangon muli, hanggang sa ilaw ng langit na sumundo sa kanila pabalik. Lahat ng iyon ay nagdadala ng mas malaking moral na mensahe kaysa sa sinabi mismo ng mga Padre de Pamilya. Isang mensahe na tumutusok sa puso, yumayanig sa kaluluwa, at nagpapagising sa kamalayan ng tao na ang buhay na ito ay hindi tungkol sa kung gaano katagal tayo nabubuhay, kundi kung paano tayo nabubuhay. Ang mensahe ng moralidad na iyon ay lumabas mula sa iyak ng mga ina sa evacuation center, mula sa pagsamba ng mga takot na bata, mula sa mukha ng mga Padre de Pamilya na kumikinang ngunit puno ng kalungkutan. Mula sa kanilang kwento tungkol sa libingan, lugar kung saan nagtatagpo ang dilim at liwanag, lugar kung saan umani ang tao ng kanyang itinanim ng hindi makakaiwas. At ang mensahe na iyon ay nagsasabi ng isang bagay, na madalas nakakalimutan ng tao na ang kamatayan ay maaaring dumating anumang oras. At kapag dumating iyon, wala ng oras para itama ang mga pagkakamali. Ilan ang mga tao na nabubuhay sa kayabangan nang hindi namamalayan na bawat kayabangan na iyon ay nagsasara ng pintuan ng kanilang libingan. Ilan ang mga tao na nananakit ng iba gamit ang mga salita nang hindi namamalayan na ang sakit na iyon ay bumabalik sa kanila pagkatapos ng kamatayan. Ilan ang mga tao na nakadarama ng ligtas dahil maraming ang kanilang mga gawa. Ngunit ang kanilang layunin ay puno ng pagkukunwari at pagmamahal sa mundo. Hindi ba sinabi ng Padre de Pamilya, ang maliit na kasalanan ang pinakadelikado dahil minamaliit ito ng tao? Ito ang unang mensahe ng moralidad na humampas. Mag-ingat sa maliliit na kasalanan dahil ang maliliit na kasalanan na hinayaang lumaki ay magpapalubog sa iyo ng mas malalim kaysa sa malalaking kasalanan na iyong iniiyakan. Maraming tao ang natatakot sa malalaking kasalanan, ngunit bihirang matakot sa masamang ugali na maliit, kaunting pagsisinungaling, pagpapaliban ng pagdarasal, pagmamaliit sa ibang tao, pagpapahiya sa kapwa, kaunting pagkuha ng karapatan ng walang pakiramdam ng pagkakasala. Ngunit ang maliliit na ugali na ito ang bumubuo ng malaking kadiliman sa puso ng tao. Nakita ng mga Padre de Pamilya ang libingan ng mga taong tila ordinaryo,
tila banal, tila mabuti, ngunit dinidiligan ng lupa dahil sa kasalanan na itinuring na magaan. Isa ba tayo sa kanila? Nagdadala ba tayo ng mga binhi ng kadiliman na tahimik na lumalaki sa puso? Ang pangalawang mensahe ng moralidad ay ipinanganak mula sa kapayapaan ng mga padre de pamilya. Bagaman alam nilang maikli ang kanilang oras, bagaman alam nilang sinusundan sila ng nilalang mula sa libingan, bagaman alam nilang babalik sila sa mundong napakadilim, hindi sila natakot, hindi sila nagpanik, hindi sila tumakbo. Bakit? Dahil nagkasundo na sila sa kapalaran. Dahil puno ng pananampalataya ang kanilang puso. Dahil alam nilang ang taong sumusuko ay hindi kailanman nag-iisa. Napakalayo ng tao sa kasalukuyan mula sa kapayapaan na iyon. Paano natatakot ang tao na mawalan ng mundo, ngunit hindi natatakot na mawalan ng kabilang buhay? Paano ang tao ay masyadong naniniwala sa sariling lakas, ngunit nakakalimutan na ang lahat ay bumabalik kay Allah? Kaya ang pangalawang mensahe ng moralidad ay pahintuin ang puso. Ang mundong ito ay hindi tirahan, kundi pansamantalang hantungan. Ang mananatili lamang ay ang mga gawa at ang pusong nakasandal sa Diyos. Kapag dumating ang baha, walang maililigtas maliban sa pananampalataya. Kapag nangyari ang sakuna, lahat ng tao ay bumalik na parehong walang magawa, maliit at marupok. Ang nagpapakita ng pagkakaiba ay kung sino ang may malinis na puso at kung sino ang lumalakad sa dilim. Ang ikatlong mensahe ng moralidad ay lumabas mula sa mga residente mismo. Pagkatapos marinig ang sermon, pagkatapos makita ang himala at babala, nagbago sila. Ang mga taong hindi kailanman nagpapansinan ay nagyakapan. Ang mga taong puno ng galit ay humingi ng tawad. Ang mga taong bihirang magdasal ay umiyak sa lahat ng oras. Bakit kailangang maghintay ng ganoong kalaking himala bago magising ang tao? Bakit kailangang maghintay na bumangon muli ang kamatayan bago gustong magbago ng tao? Hindi ba sapat na ang buhay na ito mismo bilang babala? Nagpapaliban ang tao sa pagsisisi na parang hawak nila ang schedule ng kamatayan. Nagpapaliban ang tao sa kabutihan na parang naghihintay ang mundo sa kanila. Gayong walang pakialam ang kamatayan kung handa tayo o hindi. Kaya ang ikatlong mensahe ng moralidad ay, huwag kang maghintay ng sakuna para magbago. Huwag kang maghintay ng pagkawala para magpasalamat. Huwag kang maghintay ng kamatayan para magsisi. Dahil kapag dumating ang takdang oras, lahat ng salitang hindi pa nasasabi. Lahat ng paghingi ng tawad na hindi pa naibibigay, lahat ng panalangin na hindi pa nailalabas ay wala ng saysay. Ang ikaapat na moral na aral ay mula sa pag-alis ng mga padre de pamilya. Wala silang kinuha mula sa mundo nang sila ay umalis. Hindi sila nagdala ng yaman, hindi nagdala ng posisyon, hindi nagdala ng dakilang pangalan. Mensahe lamang ang kanilang dala. At iyon ay hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa mga taong buhay pa. Madalas nakakalimutan ng tao na ang tunay na mananatili pagkatapos ng kanilang kamatayan ay hindi bahay, pera, o mga parangal, kundi ang bakas ng kabutihan na kanilang iniwan. Bawat ngiti, bawat maliit na tulong, bawat sedeka, bawat salitang nakakapagpahinahon, lahat ng iyon ay nagiging ilaw sa madilim na libingan. At bawat kasinungalingan, bawat paninirang puri, bawat kayabangan, lahat ng iyon ay nagiging apoy at kadena na naghihintay sa tao pagkatapos ng kamatayan. Kaya ang ikaapat na moral na aral ay, mamuhay ng may iniwang bakas ng kabutihan. Dahil iyon lamang ang sasamahan mo kapag lumayo ang mundo. At sa huli, ang ikalimang moral na aral na pinakamalaki, pinakamalalim, pinakanakakatakot, at kasabay na pinakapayapa, na ang buhay at kamatayan ay hindi dalawang magkahiwalay na mundo. Magkakaugnay ang dalawa at ang ginagawa natin sa mundo ang magtatakda kung ano ang matutuklasan natin pagkatapos. Bumalik ang mga padre de pamilya sa loob lamang ng 3 araw, hindi higit, hindi kulang. Bakit 3 araw? Bakit hindi matagal? Bakit hindi bumalik ng lubos na buhay? Dahil hindi sila para manatili. Sila ay para magpaalala. Ang baha ay hindi nagkataon. Ang pagguho ng libingan ay hindi aksidente lamang. Ang mga buong bangkay na nabuhay muli ay hindi natural na penomena. Ang ilaw mula sa langit ay hindi ilusyon. Lahat ay mensahe. Mensahe para huminto ang tao sa paglalakad sa dilim. Mensahe para bumalik ang tao bago pa huli ang lahat. Dahil sa huli, bawat tao ay tatayo ng mag-isa sa kanyang libingan. Walang pamilya, walang kaibigan, walang posisyon. Ang sasamahan lamang ay ang katapatan ng mga gawa at isang malinis na puso.
Kaya ang pinakahuling moral na aral ay ito, habang humihina pa, habang nakakakita pa ang mga mata, habang nakakalakad pa ang mga paa, ayusin mo ang iyong buhay. Walang garantiya na makakakuha ka ng pangalawang pagkakataon tulad ng mga padre de pamilya. At kapag tinawag ka ng ilaw mula sa langit balang araw, sana ay masalubong ka ng may ngiti, hindi sa takot. Maraming salamat sa lahat ng nag-like at subscribe. Naway gantimpalaan kayo ni Allah ng perpektong kalusugan, mahabang buhay na puno ng biyaya, at walang katapusang saganang rizki.